Gaano kalalim ang kaya mong isakripisyo para sa pamilyang itinuturing mong buhay, ngunit itinuring ka lang pala bilang pambayad utang? Isang gabi noong Nobyembre 2015, sa madilim, malamig at masukal na bahagi ng San Fernando, Pampanga, isang batang ina ang nagmamadaling lumabas mula sa isang lumang bahay na tila ba isang bilangguan. Hawak-hawak niya sa kanyang nanginginig na mga bisig ang kanyang isang taong gulang na anak. Mahigpit na tila ba natatakot na sa isang iglap may kukuha nito sa kanya. Namamaga ang kanyang pisngi, puno ng sariwa at nangingitim na pasa ang kanyang mga braso, at ang kanyang mga mata ay bakas ng labis na takot na tila ba'y nahabol siya ng isang halimaw mula sa kanyang pinakamasamang panaginip. Sinong mag-aakala na ang lalaking nangako sa kanya ng magandang kinabukasan sa harap ng banal na dambana ay siya palang magiging pinakamalaking bangungot ng kanyang buong buhay. At mas masakit pa rito, ang mga taong nagtulak at nagmando sa kanya sa impyernong ito ay ang mismong mga magulang na kanyang pinagkatiwalaan at pinagmulan. Bubuksan natin ang isa sa pinakamalagim ngunit puno ng inspirasyong kwento ng paglaban sa batas, pang-aabuso at ang matamis na lasa ng hustisya. Ito ang totoong kwento ng buhay ni Fidela Sumagpao. Nagsimula ang lahat noong taong 2010. Sa murang edad na 18 taong gulang, puno pa ng pangarap si Fidela. Nais niya makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo, makahanap ng disenteng trabaho, at maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Ngunit ang lahat ng pangarap na ito ay gumuho nang ipilit siyang ipakasal sa isang lalaking mas matanda sa kanya ng 14 na taon. Si Valeriano Tundag, na noon ay 32 taong gulang na at may kakaibang reputasyon sa kanilang lugar. Hindi kailanman minahal ni Fidela si Valeriano. Ang katotohanan, ang kasal na iyon ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang maruming transaksyon ng mga matatanda na tuluyang sumira sa kanyang kabataan at kinabukasan. Ang mga kinikilalang magulang ni Fidela na sina Nicanor at Ludivina ay may napakalaking utang sa pamilya ni Valeriano na nagmula pa sa Batangas bago lumipat sa Pampanga. Upang hindi sila mapalayas sa lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan na pagmamay-ari na ng pamilya ni Valeriano, nagkasundo ang magkabilang panig sa isang kasunduang kasuklam-suklam. Ibibigay si Fidela bilang kabayaran sa lahat ng kanilang pagkakautang. Ilang beses lumuhod at nakiusap si Fidela sa kanyang mga magulang. Umiyak siya ng gusto, umalik sa kanilang mga paa at sinabing nais niyang mag-aral at magtrabaho na lamang upang bayaran ang utang. Ngunit sa bawat pagtangis niya, pananakot, panunumbat at pananakit ang isinasagot ni Nicanor at Ludivina. Sinabihan siya ng mga ito na kung hindi siya papayag sa kasal, magiging palaboy sila sa lansangan at isusumpa siya bilang walang utang na loob na anak. Dahil sa labis na pagmamahal sa pamilya at sa takot na mawalan sila ng tirahan, napilitan si Fidela na isakripisyo ang kanilang sariling buhay, pangarap at kalayaan para sa kanila. Sa araw ng kanilang kasal, napapaligiran si Fidela ng mga magagandang bulaklak at nakasuot ng puting trahe de boda. Ngunit ang kanyang puso ay lubos na nagluluksa at tila ba inihahanda sa kanyang sariling libing. Ang mga bisitang dumalo ay nakapansin sa kanyang napakalamig at walang kaguhit-guhit ng ngiti sa labi. Subalit walang naglakas loob na magtanong tungkol dito. Para sa mga tao sa San Fernando, labas sila sa sigalot at lihim ng pamilya. Matapos ang kasal, lumipat ang bagong kasal sa isang hiwalay na tihanan sa bayan upang magsimula ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Noong mga unang buwan, nagpakita ng kabaitan si Valeriano. Maaga itong umuwi mula sa trabaho, madalas regaluhan si Fidela, at tila ba sinusuyo ang asawang malamig ang pakikitungo sa kanya. Ngunit ang maskara ng kabaitan ay mabilis ding natanggal. Nang mapagtanto ni Valeriano na hindi kailanman matututunang ibigin siya ng kanyang asawa, lumabas ang tunay nitong kulay na mapang-abuso at marahas. Nagsimula ito sa mga masasakit na salita, panlalait sa kanyang pagkatao,
at matinding pagsiselos na walang mababaw o malalim na dahilan. Hanggang sa isang gabi, dahil lamang sa bahagyang sunog na pagkain na inihanda para sa hapunan, ay dumapo ang unang malakas na sampal sa mukha ni Fidela. Dito na nagsimula ang sunod-sunod at mas madalas na marahas na pagsalanta sa kanyang buong pagkatao. Tuwing susubukan ni Fidela na tumakas at umuwi sa kanyang mga magulang upang humingi ng tulong, palagi siyang itinataboy ni Nicanor at Ludivina. Sinasabi ng mga ito na kailangan niya magtiis bilang asawa dahil hindi pa lubusang na ililipat sa kanilang pangalan ang titulo ng lupa na naging kapalit ng kanyang kasal. Ang bawat pinto ng kaligtasan ay unti-unting isinarado sa kanya at napagtanto ni Fidela na siya ay nag-iisa na lamang sa kanyang laban. Noong taong 2011, isinilang ni Fidela ang isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Gudencio. Umasa siyang ang pagsilang ng kanilang anak ang magiging susi upang magbago si Valeriano at maging isang mabuting ama. Ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon sa loob ng tahanan. Kapag umiiyak ang bata sa gabi, sinisisi at sinasaktan ni Valeriano si Fidela. Kapag pagod ito sa trabaho, ang kanyang katawan ay nagiging labasan ng galit at stress ng asawa. Sa loob ng 5 taon, naging pipi at sunod-sunuran si Fidela sa malupit na pamamalakad ng kanyang asawa. Tikom ang kanyang bibig habang binubugbog ng asawa, pinipigilan ng bawat hikbi upang hindi magising ang kanyang anak na si Gudencio. Dumating din sa punto na pinipilit siya ni Valeriano sa pakikipagtalik na labag sa kanyang kalooban. Isang malinaw na pang-aabuso na kailanman ay hindi niya nakayang tiisin gabi-gabi na habang lumuluha sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bagay na hindi nawala kay Fidela. Ang pag-asa. Lihim siyang nag-ipon ng bawat barya mula sa natitirang sukli sa pamimili. Itinabi niya ito sa isang lumang medyas na nakatago sa ilalim ng kanilang aparador. Ang bawat barya ay simbolo ng kanyang pangarap na makalaya balang araw kasama ang kanyang anak. Noong Nobyembre 2015, matapos ang isang gabi kung saan halos mawala ng malay si Fidela dahil sa sakal at bugbog ni Valeriano, nagpasya siyang ito na ang huling gabi ng kanyang pagtitiis at pananahimik. Nang matiyak ng mahimbing ang tulog ng asawa dahil sa kalasingan, tahimik niyang binuhat ang natutulog na si Gudencio at kinuha ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang naipong pera at ilang pirasong damit. Lumabas sila sa gitna ng kadiliman. Sa bawat hakbang ni Fidela palayo sa bahay na iyon, ramdam niya ang kaba na baka magising ang kanyang asawa at tapusin ang kanyang buhay. Naglakad siya patungo sa highway at sumakay ng unang dumaang sasakyan patungo sa bahay ng kanyang mga magulang sa San Fernando. Kampante si Fidela sa pagkakataong ito dahil alam niyang nailipat na ang titulo ng lupa sa kanyang mga magulang. Umaasa siyang makakahanap siya ng kalinga, yakap at proteksyon mula kina Nicanor at Ludivina. Ngunit pagdating niya roon, malamig na tingin at dismayadong mukha ang sumalubong sa kanya. Ipinakita ni Fidela ang kanyang mga pasa, ngunit binaliwala lamang ito ng kanyang ama. Sinabihan siya ng mga ito na bumalik sa asawa at ayusin ang kanilang pamilya dahil ikasal sila sa harap ng Diyos. Hindi matanggap ni Fidela ang kawalan ng puso ng mga taong nagpalaki sa kanya. Ngunit mas matindi pa rito ang sumunod na pangyayari na tuluyang bumasag sa kanyang tiwala. Habang pinatatahan ni Fidela si Gudencio, nakarinig siya ng tunog ng motorsiklo sa labas. Kilalang kilala niya ang tunog na iyon. Kay Valeriano. Laking gulat niya na mapagtanto ang sarili niyang mga magulang na nasan sina Nicanor at Ludivina. Ang tumawag sa kanyang asawa upang ipagbigay alam kung nasaan siya. Bago siya tuluyang ibalik kay Valeriano, may isang masakit na katotohanan ang ipinagtapat ni Nicanor at Ludivina na tuluyang nagpira-piraso sa kanyang puso. Sinabi ng mga ito na hindi nila siya tunay na anak. Iniwan lamang si Fidela ng isang hindi kilalang babae sa kanila noong 2 taong gulang pa lamang ito. At hindi na kailanman binalikan. Doon na unawaan ni Fidela ang lahat. Kaya pala ganoon na lamang kadali para sa kanila na ipagbili siya sa isang malupit na lalaki kapalit ng lupa. Para sa kanila, hindi siya anak kundi isang ari-arian na maaaring ibenta kapag nagigipit ang kanilang buhay. Nang gabing iyon, dinala siya ni Valeriano pabalik sa kanilang bahay gamit ang motorsiklo.
Ang sumunod na nangyari ay ang pinakamatinding gabi ng pananakit na kanyang naranasan sa buong buhay niya. Walang awang binugbog ni Valeriano si Fidela sa harap ng umiiyak na si Gaudencio na walang magawa kundi sumigaw sa takot. Natigil lamang ang pananakit ng halos hindi na makahinga at hindi na makatayo si Fidela mula sa malamig na sahig habang duguang nakahandusay. Makalipas ang ilang araw na pagkakaratay sa higaan na walang gamot o pagkain, unti-unting bumalik ang lakas ni Fidela. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na natitirang takot sa kanyang puso. Napalitan na ito ng galit at matinding pagnanais na makakuha ng katarungan para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Hindi na siya lumapit sa kanyang mga ampon na magulang. Sa halip, sa tulong ng isang kapitbahay na nakasaksi sa kanyang kalagayan, nagtungo si Fidela sa women's desk ng lokal na kapulisan. Doon ay buong tapang niyang isinalaysay ang 5 taon ng kanyang impyernong karanasan. Agad siyang inasistihan ng isang social worker mula sa DSWD upang sumailalim sa medico-legal examination. Ang mga natamong pasa, galos at psychological na trauma ay naging matibay na ebidensya upang maisampa ang kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children o ang VAUSI Act laban kay Valeriano. Hindi rin pinalampas ng batas sina Nicanor at Ludivina dahil sa pamimilit at pagbebenta kay Fidela kapalit ng lupa noong siya ay menor de edad pa lamang ayon sa batas. Sinampahan din sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Habang gumugulong ang investigasyon, dinala si Fidela sumagpaw at ang kanyang anak na si Gaudencio sa isang ligtas na shelter ng gobyerno upang maprotektahan laban sa anumang banta. Samantala, galit na galit si Valeriano at ang mga ampon na magulang ni Fidela. Inakusahan nila itong walang utang na loob at sinasabing sinisira nito ang kanilang sariling pamilya at reputasyon sa bayan. Itinanggi rin ni Valeriano ang lahat ng paratang at sinabing gawa-gawa lamang ito ng kanyang asawa. Ngunit sa patuloy na pagsisiyasat ng mga otoridad, isang malaking lihim pa ang nabunyag na tuluyang sumira sa depensa ng lalaki. Nalaman ng mga investigador na may nauna palang kasal si Valeriano noong taong 2005 sa Batangas kay Flor de Liza Macarai. At ayon sa mga opisyal na record, ang kasal na ito ay hindi kailanman napawalang bisa. Nagpadala si Flor de Liza Macarai ng kanyang affidavit na nagpapatunay na nakaranas din siya ng parehong uri ng malubhang pang-aabuso mula kay Valeriano bago ito tumakas patungong Pampanga upang magtago sa batas. Dahil dito, napatunayang walang bisa at void ab initio ang naging kasal ni Fidela at Valeriano. Ang balitang ito ay tila isang malaking pabuya kay Fidela dahil tuluyan na naputol ang tanikalang nag-uugnay sa kanyang mapang-abusong asawa. Noong taong 2016, nagsimula ang paglilitis sa magkahiwalay na kaso ng mga akusado sa korte ng Pampanga. Sa tulong ng Public Attorney's Office o ang PAO, buong tapang na humarap si Fidela sa korte upang tumistigo. Tuwing titignan niya ang nakaposas na si Valeriano at ang kanyang mga dating magulang na sina Nicanor at Ludivina, hindi natakot ang kanyang nararamdaman kundi ang patinding paninindigan para sa kinabukasan ng kanyang anak na si Gaudencio. Noong Desyembre 2017, ibinaba ng Regional Trial Court ang makasaysayan at makatarungang hatol na nagdala ng luha sa mga mata ng marami. Si Valeriano ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa maraming bilang ng paglabag sa RA 9262 at pinatawan ng kabuuang parusa na 30 taong pagkakakulong ng walang piyansa. Sina Nicanor at Ludivina naman ay napatunayang nagkasala sa ilalim ng Anti-Trafficking in Persons Act at tinatulan ng 14 na taong pagkakakulong, bawat isa dahil sa pagbebenta ng kanilang ampon na anak. Nang marinarig ang hatol, hindi napigilan ni Fidela ang mapaiyak sa galak habang yakap ang kanyang abogado. May kaunting lungkot para sa mga taong nagpalaki sa kanya, ngunit nangingibabaw ang labis na pasasalamat dahil sa wakas, napatunayan ng batas na may hustisya sa bansang Pilipinas para sa mga tulad niyang inabuso, minaltrato at binaliwala ng lipunan. Matapos ang madilim na kabanata ng kanyang buhay, unti-unting bumangon si Fidela mula sa kawalan. Sa tulong ng DSWD at ng shelter, nakahanap siya ng maayos at permanenteng trabaho sa isang malaking pagawaan ng mga damit sa Pampanga.
Ang kanyang maliit ngunit marangal na kita ay naging sapat upang mag-aral si Gaudencio at mabigyan ito ng maayos, tahimik at ligtas na buhay malayo sa karahasan. Si Gaudencio ay lumaking isang masunurin, magalang at matalinong bata na lubos na nagpapasalamat sa katapangan ng kanyang ina na nagligtas sa kanya mula sa kamay ng mapang-abusong ama. Noong taong 2022, habang nagtatrabaho sa compound ng pagawaan, nakilala ni Fidela si Wenceslao Balinggit, isang matino, tahimik at respetadong driver mechanic sa kanilang lugar. Hindi tulad ng ibang lalaki na kanyang nakilala noon, naging tapat si Wenceslao Balinggit sa kanyang layunin at hindi nagmamadali sa kanilang relasyon. Tinanggap niya ang masalimuot at masakit na nakaraan ni Fidela at binahal si Gaudencio na parang sarili niyang anak na nagmula sa kanyang sariling dugo. Dahil sa tunay na pag-ibig, tiwala at respetadong ipinakita ni Wenceslao, binuksan muli ni Fidela ang kanyang puso na matagal nang sarado dahil sa takot. Noong Abril 2023, sila ay tuluyang ikinasal sa isang simpleng civil wedding na dinaluhan ng kanilang mga malalapit na kaibigan at kasamahan sa trabaho. Gumawa rin ng legal na hakbang si Wenceslao Balinggit sa tulong ng abogado upang ipagamit ang kanyang apelyido kay Gaudencio. Na buong puso namang tinanggap ng bata dahil tinuturing niya nga itong tunay na at tanging ama na nagbigay sa kanya ng kalinga. Ngayon, masayang naninirahan ng pamilya sa Angeles City, Pampanga, sa isang maliit ngunit punong-puno ng pagmamahalan na tahanan. Ang dating luha, takot at lungkot sa mga mata ni Fidela ay napalitan na ng matamis na ngiti at pag-asa para sa hinaharap ng kanyang pamilya. Ang kwento ni Fidela ay isang malakas na paalala sa bawat isa sa atin na ang totoong pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo o sa dokumento, kundi sa pagmamahal, proteksyon at respeto sa karapatan ng bawat isa. At higit sa lahat, ipinapakita nito na walang sino mang tao, magulang man o asawa, ang may karapatang gawing ari-arian o abusuhin ang kanyang kapwa-tao sa anuman dahilan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito ng tagumpay, katapangan at hustisya, mag-subscribe sa ating channel at ishare ang kwentong ito upang magsilbing inspirasyon at lakas sa iba na nakararanas din ng lihim na pang-aabuso sa kanilang mga tahanan. Tandaan, palaging may pag-asa at may batas na handang magtanggol sa atin kung tayo ay lalaban.